Hi everyone, Paulo here from Analytics.com, bringing you a different kind of video. Actually, this is more of a vlog or yung nangyari the past weekend specifically. Pero nung Saturday, nagkaroon ng event ang World Balance sa Trinoma na kung saan ginanap nila yung first ever 3x3 streetball tournament. So, actually, for a couple of weeks or maybe months back, nag-start na silang mag-roll ng teaser or yung mechanics kung paano gagawin yung streetball tournament nila. And actually, it's a one-day league. Parang if alam nyo yung mga usual na naglalaro ng basketball, I'm pretty sure familiar din kayo sa mga one-day league. Yun yung mga mga mabibilis lang na tournaments, 'di ba? Yan na yung mga, 'di ba? Iba kasi mga nag-organize na mga parang season leagues, 'di ba? Pero this one, yung sinet-up ng World Balance, naging one-day league lang siya. So, ang kinaganda dito is maraming sumali na mga players or mga participants from different parts of Metro Manila, I guess. Meron akong mga nakita na nanggaling pa sa southern part ng Metro Manila. Meron din sa may bandang north. Of course, meron din dito sa may area ng QCA, Manila. So, kalat-kalat. And parang ang ginawa nila is parang inorganize nila lahat para magkita-kita sa Trinoma. Tapos, doon nila ginawa lahat. From the knockout games, tapos quarters, semis, tapos yun nga, nag-finals na. And ang dami. Nakita ko yung mga players. Usually, ang mga players nila is mga apat sa isang team. Tapos, yung ibang teams, mayroon din silang coach. Tapos, nandun ginanap siya sa activity center ng Trinoma eh. So, yung buong gitna ng activity center, doon nila sinet up yung pinaka-court. Tapos, yung pinaka-stage kung saan usually may nagpa-perform doon, yun yung parang ginawa nilang holding area for the players. Tapos, nandun na rin yung, naglagay din sila ng mga booth for merch sa World Balance. Tapos, nandun din yung, naglagay din sila ng parang mini arcade shooting. Yung mga basketball na shooting, naglagay sila ng isang arcade slot doon. Tapos, nandun na rin yung mga, yung technical committee. Tapos yun, yung World Balance committee para mag-facilitate sa buong league na yon. Ang daming players, tapos ang mapapansin ko is for that particular league, I would say na medyo maganda or mataas din ang competition kasi nakikita ko yung mga players, ang lalaki din ng mga players, tapos medyo mukhang kondisyon at batak na batak din sa basketball. So I'm pretty sure na yung mga players doon nagpa-kondisyon, nag-practice muna bago sila sumabak dyan sa 3x3 tournament na yan. Bakit mo hindi gagalingan? Ang prize money would be 100,000 pesos. Diba? So, dun pa lang, alam mo na kailangan A-game ang dadalhin mo dun. And, nakita ko naman yung mga players dun talagang sobrang physical game din. Tapos, talagang no easy baskets. Tapos, actually, sobrang physical ng game. Meron yung ba, minsan, natatawagan ng unsportsmanlike fouls kasi medyo nagkaka-physikalan. Pero wala namang away. It's more parang physical enough na medyo hard na. But luckily, thankful din sa mga referees. Nandun sila para i-control yung situation na kung saan masasabi natin wala namang init ng ulo or away na nangyari. Talagang physikalan lang talaga. And ganun talaga sa basketball, di ba? Hindi mo maiiwasan. Basketball sa physical game. May mga pumunta rin ng mga iba't ibang brand ambassadors ng World Balance. And isa sa mga highlight na nandoon would be si Nards Pinto. So, if you guys don't know, so si Nards Pinto ay isa sa mga key players ng championship squad ng Barangay Ginebra Gene Kings. So, pumunta siya doon para siguro sumilip na rin. Tapos, nag-hi siya sa mga fans. Nagpa-picture din siya sa mga fans. And I would say na napaka-approachable siyang tao. Unfortunately, hindi ako nakapagpa-picture sa kanya kasi medyo busy din ako sa pagkuha ng event, kung ano yung mga nangyari, tapos stories, tapos for the vlog din, tapos yun nga, pero nakikita ko naman siya and nadaanan ko siya ng camera and tingin ko very approachable siyang tao and mukha naman siya mabait. So siguro next time pag may chance,
baka magpa-picture tayo, or baka better yet, baka mahingan din natin ng interview. So isa sa mga sikat na mga vloggers or influencers din sa sneaker realm dito sa Pinas, si Marches. So it's good to see you again, bro. Nandun, dumating siya nung hapon. Yun yung mga nakita ko dun sa sa event. Medyo matagal siya. Nag-start siya actually nung opening din ng mall, mga 10 o'clock. Tapos, dire-diretso siya hanggang, I guess, yung near closing. Kasi simula nung knock-off, yung knockout rounds pala, I mean, tapos quarter semis. So, ayun, hanggang sa finals. And, ang nanalo would be yung the Generals team. So, congratulations sa inyo. 100,000 pesos. So, I'm pretty sure, magagamit yun sa more pan-training, pambili ng gear. Actually, meron din yatang kasama mga GCs from Word Balance dun sa nanalo. And congratulations sa mga participants. And kudos sa Word Balance. This is the first time and I'm pretty sure hindi pa matatapos itong ganitong klaseng tournament. Sana magtuloy-tuloy pa to. Tapos, who knows, magkaroon pa ng, or mag-stretch out sila outside Metro Manila. Baka magkaroon ng mga provincial games para sa mga taga, kunwari, Luzon, sa Visayas, sa Mindanao area. Malay mo, mag-set up sila doon ng parang mga leg qualifiers para, tas ganun pa rin, gaganapin pa rin dito sa Manila, yung finals, para mas maraming, maraming players ang makasali at magkaroon din ng chance para i-showcase nila yung talents nila. So, ano pa ba? Yun ang masasabi ko. If there are more things na siguro, masasabi ko rin yung wag na lang din sanang gawing one-day league. Kasi syempre, importante din yung pahinga, di ba, sa mga players. And medyo, iba rin talaga yung stress or yung toll na pagdadaanan pag one-day league. Pero syempre, I'm pretty sure, kondisyon naman yung mga sasali. Syempre, di ba, lalo na pag maganda yung prize money. Pero at the same time, maganda rin yung kahit paano nakaka-recuperate sila. Tapos, syempre, yung mga iba, hindi natin maiiwasan, may na-injure. So, yung natapilok. So, kahit paano, magkakaroon siya ng, kung sakali manalo yung team nila, magkaroon ng chance para makarecover or makapaglaro next round. Yung mga ganong tipo ba? So, sana magkaroon pa ng mga ganong liga na i-set up ang Word Balance like 3x3 streetball or maybe magkaroon din ng 5-on-5, talagang teams na, and malay nyo, maggawa din sila ng mga parang charity games or maybe mga yung games na kung saan may mga influencers, artists, yung mga ganon, yung mga magagandang yung mga pang-entertain din. So, that would be a good idea also. So, again, congratulations Word Balance, whole team na bumubuo ng Word Balance mula sa marketing, sa product dev, tapos sa mga bosses. Congratulations sa inyo. Tapos yung mga video guys, congrats din. Job well done. Tapos yun, sa nanalo, the Generals, congratulations. Enjoy your win. And sana malay nyo next year makabalik kayo. Siguro kung I'm not pretty sure about the rules kung pwede pa silang bumalik uli, or sana may ganon para at least kahit paano sila yung kumbaga yung i-target, 'di ba, na team to beat kumbaga, kasi 'di ba maganda yung mga ganun usually, 'di ba? Pag ikaw yung nag-champion, talagang ikaw yung titignan nila na ito dapat para masukat natin yung galing natin, kailangan matalo natin itong team na to. So, congrats guys. Word Balance, congratulations. Again, this is Paolo and I'll drop some B-roll here kung ano yung mga nangyari sa event. And yun, be sure to follow analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video. Hi, Paolo here from analytics.com, and nandito na ngayon tayo sa Trinoma para sa event ng Word Balance na kasama siya ng 3-on-3 tournament. So, check out natin. Dun yung sa activity center. Let's go, man.